Dako naman po tayo dyan sa may Office of Solicitor General. Nagsumite na ang tanggapan ng komento ukol yan sa petisyon na naglalayong isailalim sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang petisyon hiniling na agad ibasura. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Tama ka dyan, Bombo Dennis, na nakapagsumite na ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ng kanilang komento ukol sa petisyon inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Kaugnay ang naturang petisyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan hiniling ng mga petitioner na isailalim ito sa drug test. Subalit sa komento ng Solicitor General para sa mga respondent sa sina Pangulong Marcos Jr. at Ralph Recto bilang kasalukuyang Executive Secretary, kanila lamang kinontra ang nabanggit na petisyon. Anilay, dapat agad na ibasura ng katas-tasang hukuman, hindi lamang dahil sa walang legal standing ang mga petitioner, kundi paglabag umano ito sa immunity from suit ng presidente. Naniniwala silang ang petisyon ay walang legal na basehan para atasan si Pangulong Marcos Jr. na isa publiko o ipakita na mayroong seryosong sakit ang lider ng bansa at itinuring ito bilang fishing expedition. Kung kaya't hiniling ng Solicitor General na ibasura ng Korte Suprema petisyon na ipasailalim sa physical at mental examination kabilang ang hair follicle test or drug test ang Pangulo. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kaugnay pa rin sa mga petisyon na kabinbin sa kataas-tasang hukuman, tiniyak naman ng Department of Justice ang pagkilala at patuloy na pagrespeto nito sa Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, igagalang ng kaguran ang anuman magiging resolusyon nito, partikular sa usapin ng International Criminal Court. Kanya pa rin pinanindigan ang posisyon, hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa kung magkwestiyon sa legalidad ng naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa The Hague, Netherlands. At ang bagoy patungkol naman sa implementasyon ng arrest warrant, inisyu ng International Tribunal laban sa kanya. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang kalihim ng kaguran ng katarungan na si Secretary Frederick A. Vida. Respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tenor, we ventilate all issues first with the Supreme Court. The Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Ang ganito ang tamang understanding. Makikinig tayo kung ano sasabihin ng Supreme Court. Kasi yun lang po ang tama. Makinig tayo. Siya po ang inatasan ng ating saligang batas na maging final arbiter ng mga usapin na ganito. So makikinig tayo sa Supreme Court. Kung maalala, nagpasuklolo ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Hiniling niya na pigilan ng mga otoridad na isagawa ang implementasyon ng naturang warrant at pagdala o pag-aresto sa kanya tungo sa International Tribunal. Sinugot naman ito ng Office of the Solicitor General kasabay ng kahilingan ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senador. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.